Hello mga kamoma! For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo ang mga kaganapan sa buhay ni Mochi. Kung nakikita niyo mga kamoma, napaka-active ni Mochi. Lahat dito ay nagiging friend niya mga kamoma at gusto niya makipaglaro sa kanyang mga kuya, lalo na kay Kuya Gomdori. Pero sa mga galaw ni Mochi mga kamoma, alam niyo ba na medyo kinakabahan ako? Kasi yung mga ginagawa ni Mochi mga kamoma ay merong similarity sa mga ginagawa ni Miyane. Kaya hindi talaga maiwasan mga kamoma na bigla akong kinabahan at nag-negative thinking. Doon ko palang na-realize na meron pa pala akong trauma. Nandito pa pala yung sakit ng pagkawala ni C4 at saka ni Miyane. Kaya maigi ko talagang binabantayan si Mochi mga kamoma. Dahil ayaw ko na balang araw ay mawawala si Mochi sa akin at hindi ko yun kakayanin at parang hindi ko mapapatawad yung sarili ko. But you know why? Malaking tulong din para sa akin yung mga na-experience ko kay C4 at saka kay Miyane mga kamoma. Dahil doon, mas nagiging alerto ang moma nyo. Kaya itong mga alaga ko mga kamomay, binubuhos ko talaga yung pagmamahal ko dito sa kanila. Kasi you know naman, hindi kasing haba ng buhay nila ang buhay natin. Maikli lang ang buhay nila dito sa mundo. Kaya nararapat lang mga kamoma na ibibigay ko yung 100% na pagmamahal ko para sa kanila. Kaya lagi ko talagang pinagdadasal mga kamoma na magiging healthy itong mga alaga ko at bibigyan sila ng mahabang buhay. Kung napapansin yung mga kamoma, hindi normal yung paglaki ng tiyan ni Mochi. Kasi nga po mga kamoma, halos 3 araw si Mochi ay hindi na siya nakapagbawas. Tapos medyo nagiging matamlay na rin siya mga kamoma. Kaya talagang kinakabahan ako mga kamoma habang inoobserbahan ko si Mochi. Kung napapansin niyo mga kamoma, yung mga balahibo niya ay tumatayo din. Kaya grabe ang dami ng mga negative na pumapasok sa isip ko mga kamoma. Pero ganun pa man mga kamoma, hindi ako nawawala ng pag-asa at gagawin ko yung best ko para makasurvive si Mochi. Lalo sa kanya namin naalala ang katauhan ni Tabi mga kamoma. Kaya sinasabi ko talaga sa sarili ko na makahanap lang ako ng katulad ni Tabi. Gusto ko na munang huminto sa pag-ampun. Yun naman kasi mga kamoma, ang gastusin ay hindi talaga basta-basta, lalo na kapag nagkakasakit sila. Kaya eto na nga mga kamoma, pina-force feed ko na si Mochi. Actually hindi ako sanay dahil si Mochi sobrang takaw talaga sa pagkain. Alam mo yung nararamdaman ko mga kamoma na magkahalo yung nervous ko, pero at the same time nagiging positive thinking din ako. Maaga pa lang mga kamoma, meron na akong nakitang sign kay Mochi. Yung pagiging matamlay niya mga kamoma at ayaw niya rin kumain. Tapos hirap din siya sa kanyang paglalakad. Alam ko hirap siya dito sa tiyan niya mga kamoma dahil nga 3 araw na talaga siya hindi nakapagbawas. Nung nakita ko nga na medyo matamlay si Mochi mga kamoma, ang ginawa ko, pina-deworm ko kaagad. Dahil nga natatakot ako katulad nung nangyari kay Miyane mga kamoma ay napuno ng parasite yung kanyang katawan. Tapos sobrang baba pa ng kanyang platelets mga kamoma. Buti na lang itong si Mochi mga kamoma, kapag sinusubuan ko ay kumakain din naman siya. Kaya pinabusog ko pa talaga siya mga kamoma bago ko siya pina-deworm para kako na maagapan ko mga kamoma. Kasi nakakamatay din yung mga bulate kapag hindi natin na-deworm na maaga itong mga alaga natin. At sinamahan ko rin ng dasal mga kamoma na sabi ko kay Lord na ibibigay niya na sa akin si Mochi at ibabalato niya sa akin mga kamoma. Dahil sobrang nasasaktan na po ako ng sobra at hanggang ngayon masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ni Miyane at saka ni C4. Sa totoo lang halos ayaw ko pang panoorin yung kanilang mga video mga kamoma dahil hirap pa rin ako sa pag-move on. Habang naglalakad nga si Mochi mga kamoma ay natutumba siya. Ibig sabihin nito mga kamoma ay wala na nga po siyang lakas. Patuloy pa rin akong kinakabahan mga kamoma, natatakot ako. Baka mawala sa akin ng maaga si Mochi. Ayoko na munang mabigo mga kamoma, sobrang masakit talaga sa puso. Syempre tinuturing kasi natin silang kapamilya. Ano man? Yayay? Yayay, ikaw? Oo. Yayay man ang bitok anak man. Ano man yan, uy, kagwapo sa bata, uy. Hindi ka lumabas? Oo. Oo.
Gwapo man, oy. Gwapo man. Sa iyak pa lang ni Mochi mga kamoma, sobrang nasasaktan na ako. Kung pwede niya palang ipasa sa akin yung nararamdaman niya mga kamoma para hindi na siya masaktan. Kaya ayan, pinapahid-pahid ko ang kanyang tiyan mga kamoma. Nang sa ganun, maibsan man lang yung kanyang nararamdaman. Gustuhin niya man sana magiging active mga kamoma, pero siguro sobrang nasaktan siya sa kanyang nararamdaman. Kaya ganitong comfort lang talaga mga kamoma yung naibigay ko sa kanya. Kahit kay Uncle Fifi mga kamoma, ayaw niya rin talaga makipaglaro. Dito natin mapapansin kapag masama yung pakiramdam ng alaga natin mga kamoma, ay tumatayo yung kanyang balahibo. Kaya ayan, obserbahan niyo yung balahibo ni Mochi mga kamoma, iba talaga sa normal. Kaya nag-isip ako ng paraan mga kamoma kung anong home remedy ang gagawin ko kay Mochi. Dahil kailangan niya talaga makakasurvive mga kamoma at hindi siya pwedeng mawala na maaga. Takot na naman ako mabigo mga kamoma sa pag-aalaga ng kitten. Dahil gusto ko kasi sa araw na ito mga kamoma, ayokong magkamali. At higit sa lahat mga kamoma, ayokong sisihin na naman ulit ang sarili ko. Kaya kita nyo mga kamoma, sobrang laki talaga ng tiyan ni Mochi. Mga kamoma, nahihirapan na siya. Kung tayo ngang mga tao ay hirap na hirap mga kamoma kapag hindi makapagbawas, how much more itong mga maliliit na kitten na ito. Kaya ayan, nakipag-pray pa rin ang moma sa kanya mga kamoma para mabigyan din siya ng pag-asa. At mararamdaman ni Mochi yung pagmamahal ko sa kanya. Masakit talaga sa feeling mga kamoma, no? Kapag nakikita natin sila na nahihirapan. Tignan nyo, halos hirap si Mochi sa kanyang pagtayo. Pero alam nyo ba mga kamoma, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at alam ko talaga si Mochi ay mabubuhay ng matagal. At alam ko lahat ng ito mga kamoma ay masusolusyonan. Then, bigla kong naalala mga kamoma, meron palang gamot sa apa na pampapoops mga kamoma. Kaya sabi ko, subukan ko rin kaya ito kay Mochi mga kamoma para gumaan na yung kanyang pakiramdam. Hirap na kasi siya sa kanyang situation mga kamoma. Kaya tinawagan ko si apa na tulungan niya ako kung ano yung pwede namin gawin dito kay Mochi. Then ayun nga mga kamoma, nilagyan namin yung puwet ni Mochi mga kamoma. Baka sakaling may slide yung kanyang poops or baka nanigas lang talaga yung kanyang tubol mga kamoma. Tapos ayan, ininjeksyonan ko na nga po. Syempre para din ito silang mga tao, kaya kung ano yung ginagamit sa tao ay parang pwede na rin yata gagamitin sa kanila. Sabi na pa, iaangat daw yung puwet ni Mochi para pumasok mismo sa loob yung parang oil. Then ayun, nilagay ko na nga si Mochi sa kanyang kwarto mga kamoma. Kaso ayun nga, kinabukasan, ganun pa rin mga kamoma. Kaya nag-decide na ako mga kamoma na maglaga ako ng kalabasa na merong luya. At ayun na nga po mga kamoma, pinakain ko kay Mochi. Pinagtiyagaan ko talaga ito si Mochi mga kamoma. Para lang gumaling at makalabas yung kanyang poops mga kamoma. Para naman gumaan na kaagad yung kanyang pakiramdam. And thanks God nga mga kamoma, kinabukasan, chinik ko yung CR ni Mochi. So ayun, meron ng ihi. Tapos meron na rin poops mga kamoma. Kaya very happy yun ko mga kamoma. Kaya sabi ko, success nga talaga mga kamoma. Ang saya ng moma dahil nagawan ko ng paraan. Hay nako, yung anak gud ay siya kalisod no, di gud lalim. Tapos lumabas din yung snake rattle and roll ni Mochi mga kamoma. Ayan, pasintabi sa mga kumakain, huwag nyo na lang panuorin. Kaya ayan, very happy na ang moma sa wakas na poops na ni Mochi mga kamoma. Agay, kaya pala nagsasuffer na yung baby ko mga kamoma dahil sa kanyang bulats. Kaya ayan, si apa na pinakuha ko at pinadischarge ko. Then nagkaroon nga po pala ng lagnat pa si Mochi mga kamoma. Kaya ang ginawa ko, pinainom ko na rin siya ng gamot. So 2 beses ko lang siya napainom ng gamot until sa bumaba na yung kanyang lagnat at bumalik na nga yung dati niyang sigla mga kamoma. Kaya sa wakas, ang saya-saya ko mga kamoma dahil nga nakasurvive si Mochi mga kamoma. At ayan, mararamdaman ko na talaga yung totoong pagka-survive niya. Diba dong? Okay ka na dong? Oh, okay na daw siya ate. Baby, ikaw. Nanaginip ka? Ay, gising ka na. Akala ko kasi nanaginip ka pa eh. Tapos na ang yayay. Nakapoops na siya 2 beses. Sumasagot siya ate. Kausapin niyo oh. Ang cute niya.